Nako, breaking news! Martin Romualdez haharap po sa ICI. Ang malaking tanong dito, ibabalita kaya o ilalive netong mga to? O yung pinag-usapan na highlights, isasabihin kaya sa mainstream media? Ito mahirap dito. Dapat bago nyo palang imbitahan to, kaya pala siguro lakas loob ng mamang itong dumalo, no? Kasi nakapribado, no? Ito yung sinasabi, isa sa mga script na nababasa ko. Hindi sa akin galing to, ayon sa haka-haka na iba, ito yung script na sinasabi ng ilan na kaya daw ang ICI ginawang private na sinasabi nila sa pagdinig na yon na walang makakarinig kundi sila lang, kasi nga, darating yung panahon o oras na dadalo ito na si Martin Romualdez. Siyempre nga naman, pag dumalo si Martin Romualdez, tiyak na tiyak walang makakarinig ng kanyang mga sasabihin. Doon nga lang sa kay Ramon Tulfo, di ba? Nag-post siya, nagwala daw si Mark Villar. Ngayon, pinabulaan ng ICI. Hindi alam kung talaga nagwala o hindi. Walang idea ang lahat ng tao kung ano nangyayari sa loob na yon. Ito pa kaya kay Martin Romualdez? Ano kaya mangyayari nito? May mainstream media ba makakapasok doon para makapagsabi, ito mga sinabi nito, itinanggi niya? Malamang ipabalita, lalo na yung mga bias na ibang media, ibabalita, siyempre yung papabor dito sa amo nila, sa Diyos nila, na si Tambaloslos. No, ito, panoorin natin, dumating po. Talagang talaga akala mo talaga, Prime Minister siya, no? O, tignan mo, ha? Anong gagalaw, guys? Speaker, good morning, Foreign Speaker. Magandang umaga. Nagpapasalamat ako sa ICI sa invitasyon. Ngayong araw na to, I am ready to give my personal knowledge on the budget process. As while not a member of the bicameral conference committee, I will share any and all the information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to anong facts ang sinasabi mo? help in any way to speed up the resolution of the top country investigation of the ICI. Ito, tignan mo, special treatment siya. Tignan mo, bakit? Sabi ko nga sa inyo, sa simula pa lang, kung sa Blue Ribbon siya dumalo, hindi, mapapahiya siya dun eh. Bakit? Kasi kung talagang wala kang kasalanan, hindi ko siya sabi may kasalanan kasi kung wala kang kasalanan, kaya mo ipagtanggol ang sarili mo. Maliban nila kung di ka marunong magsalita. Paano ka kaya ka naging speaker eh. Ibig sabihin, marunong ka mag-wordings o mag-pronounce ng mga dapat sabihin. Di ba? Ngayon pagdating dito ka malakas ang loob sa ICI, wala kaming balita dyan. Ngayon, naka-live ba? Tignan nyo nga ako naka-live kung nagkakamali ako. Hindi ko alam kung ito ba i-broadcast nila. Di ba? Ngayon ito, dadako rin tayo sa pag-uusapan natin itong si Puno. Sabi ng iba, na tila pinoprotekto daw ito ni Romualdez. Na paano ba naman kasi na si Kiko Barsaga, itong nakaraan, ethics complaint. May kinomplain na ng ethics na tatawag na dahil niya doon sa computer games, etc. Saka sa inaasal sa social media. Di ba? Alam naman natin si Kiko Barsaga, ipinaglalaban niya ang mga korupsyon. Ipinaglalaban niya yung mga hanggang ngayon hindi mapanagot ng mga tao. Pupunta siya sa iba't ibang mga subdivision at nag-rally para mapanagot, matawagang pansin yung mga taong makakapal niya, ika nga, na hanggang ngayon, mga napangalanan, walang lumalantad, walang naipapatawag dyan. Siguro ito si Martin Romualdez, kaya naipatawag kasi piko na ibang tao na siya lagi binabanggit. Napilitan pa, biktima pa, no? Mapapanood nyo rin yan, no? Ngayon, ito si Kiko, kinasuhan ng isa ethics complaint, isipin mo, mag-ethics complaint kayo kay Kiko Barsaga. Bakit? Yung sabihin ninyo na si Kiko Barsaga, kahit sa iba't ibang social media, may diferensya ang pag-iisip. Yun na nga lang, ethics complaint na yun. Dapat kayo ang pila ng ethics complaint. Nung sabihan mo yung tao, bakit? Sino karapatan nyo para sabihan si Kiko Barsaga na may diferensya sa pag-iisip? Etong taong ito, nakakatulong ito para kalampagin yung mga taong mapagsamantala sa kaban ng bayan. Ito,
Hindi na, ito kay Martin, sa pagdinig niya, abangan natin kung ito ilalive nila. Tingnan nyo sa social media. Maglalabas sila ng unti-unting mga ano dyan. Sa mainstream media, maglalabas sila unti-unti ng mga sinabi ni Martin. Paano kami maniniwala dyan? Hindi namin narinig. Hindi namin nakita. Hindi namin napagmasdan kung yung ba sinabi ni Martin. Wala kaming idea, di ba? Kaya baliwala yung ganyan-ganyan nyo. Eto, basahin natin. Ayan, gagawin lang bayani o martir ng Kongreso si Kiko Barsaga kung siya ay kanilang isususpinde, paalisin, o ipapapatay. Ipapatumba. Di ba? Yan ang sabi ni Greco Belgica, former PACC chair. Di ba? Ito, basahin natin Anong gagalaw, guys? Basahin natin to. Magiging martir o bayani si Kiko kung suspindihin, paalisin o ipapatumba ng Kongreso. Naglabas na matinding pahayag si Greco Belgica, dating Presidential Anti-Corruption Commission, PACC chairman kaugnay sa posibleng parusa kay Cavite Port District Representative Kiko Barsaga matapos ang serye ng protesta at viral na tirada nito laban sa administrasyon. Di ba? Hindi natin alam kung sino, baka ito yung opinion lang ni Sir Belgica. Pero, syempre nga naman, di ba kita nyo napabalita, may tinumba. Yung malapit na niyang ibunyag, yung katiwalian niya doon ata sa opisina niya o doon sa departamento niya at ang pinapasukan, di ba nabalita, inambush doon sa sasakyan. Di ba? Ang dami niyan. May isa pa napabalita, nakaraang buwan, di ba? Yung contractor yata na ibubunyag na niya yung mga anomalya, pinagbabarel pero hindi siya napuruhan, nasa ospital. Nanawagan kay Senator Dante Marcoleta na titistigo siya. Yun niya, naputol niya yung Blue Ribbon Committee. Kaya nga maraming tao gustong lumabas. Hindi makalabas kasi hinihintay nila si Senator Dante Marcoleta. At alam ng nila Soto to at nila Lacson malamang sa malamang. Kaya Tito Soto, Senator Ping Lacson, ibalik nyo na si Senator Rodante Marcoleta. Ikaw lalo ka na, Soto. Ibalik mo na si Senator Rodante Marcoleta. Yung galit mo kay Senator Rodante Marcoleta, isang tabi mo na. Maliban na lang talaga kung kaya ayaw mo ibalik si Senator Rodante Marcoleta dahil ayaw mo rin o kaisa ka sa pagtatakip na yung talaga mastermind na mabuko. Yun ang aking hinala. Sana wag naman. Di ba? Kaya dito po, sa pagkakataong ito, ayon niya sa balita, marami mga banta nangyayari. Malamang ito si Kiko, hindi natin masasabi. Pero pag ito tinanggal sa Kongreso, magwawala talaga ang taong bayan. Bakit? Marami itong followers eh. Doon niya sa survey, maniwala kayo sa survey Si Sandro, si Vico Soto, si Kiko Barsaga, pinagtabi-tabi. Yung mga reaksyon alam mo, pinakamarami, Kiko Barsaga, nangungulela at Vico Soto. Sipin mo, dating eye of the apple ang Vico Soto. Ngayon, hindi na. Kiko Barsaga na. Bakit? Naramdaman kasi na totoong tao to eh. Di ba? Kaya hindi malabo na maaari, storya ko, suspindihin ito o alisin ito sa Kongreso. Or, pinaka-worst, ipatumba. Kiko, mag-ingat-ingat po kayo. Sana po magkaroon kayo ng bodyguard dyan. Di ba? Kasi isa ako sa sumusuporta sa inyo. Di ba? Sa ginagawa nyo. Hindi para pababain ng BBM, Hindi ko sinusuporta yung sinasabi niya na pababain si BBM. Sinusuportahan ko yung kung saan pinaglalaban niya ang taong bayan laban sa korupsyon. Pinakalampag niya ang mga mayayaman na subdivision para maaligaga yung tao dun sa loob. Nakagaya si Martin. Di ba? Ngayon ito. Congress will only make Kiko Barsaga as a hero or martyr if they suspend, expel, or ipatumba. Gagawin lang bayani ang martyr Kongreso si Kiko Barsaga kung siya ay kanilang isuspinde. Ulit lang. Huwag natin ano yan. Dito na po, dumako na po tayo sa talagang topic natin na talagang, alam mo, sa totoo lang, alam mo, talagang nakakaluha sa pangyayari ngayon. Baka pakiramdam ni Madam Claire na ang galing-galing ng presidente niya. Wala ako siya sabing masama kay BBM, Sa akin lang to, opinion ko to. Hindi pwede, huwag natin pag-resignin si BBM. Dahil masisira ang administrasyon niya, katrabaho siya, sige. Pero, payag ka, Madam Claire, na may magsabing tao sa'yo. May magsabi kay boss mo na kay Junior, na katulad ko, kamukha ko, nahihinaan ako sa kanya. Bakit ka mo? Hindi nyo ba naramdaman? Hindi nyo naramdaman
marami ngayon na ang mga makapangyarihan sa bansa, mayayaman, mga adik, mga kriminal, lahat, namamayagpag sila ngayon. Bakit sila namamayagpag? Yung mga, halimbawa, yung mga internet provider, example na lang, yung sa tubig, kung putulin nila, ako kasi naisip ko yan eh, yung mga, wala silang takot eh, na basta babuy na lang ang Pilipino. Dito to, ako naisip ko kasi kagabi nawalan ako ng internet. Hindi ko sasabihin ko anong kumpanya to Masikat na kumpanya to. Sabi ko, every other day nawawalan ng internet. 12 hours pa ang wala. Walang paliwanag kung bakit sila ganon. Iyan ang isa sa mga dahilan. Yan mga internet, yung internet na yan, hindi lang internet, mga tubig, kuryente, lahat-lahat. Namamayagpag sila, yung mga makapangyarihan sa Pilipinas, namamayagpag sila na api-apihin ang mga Pilipino dahil walang leader na matapang na titindig sa gitna namin, sa gitna ng taong bayan para ipaglaban sa mga mapang-abuso, hindi lang sa gobyerno, maging sa mga pribado, maging sa mga kumpanyang nang-aabuso sa mga tao. Wala eh. Wala silang takot. Trabaho lang anya, sabi ni Madam Claire. Kakatrabaho nyo, yung hindi namin kailangan ng trabaho. Sa isang tao, tandaan nyo, normal na magtrabaho. Pero hindi normal yung hindi mo papansinin, yung makakaabala sa trabaho. Di ho ba? Sa panahon ng Pangulong Duterte, takot lahat eh. Takot mapasara, takot matsugi, takot alam mo yun? Lahat eh. Dito sa panahon ni Marcos, walang takot lahat ng tao. Totoo. Ha? Dinadaan nyo lang sa magandang salita, Madam Claire. Pinagtatanggol nyo lang sa magandang salita. Pero sa makatuwid, nakikita namin ibang-iba. Oo. Di ba? Hindi ako naisingit ko lang itong usapang ito. Kasi doon talaga tayo patungo eh. Di ba? Sa kawalan ng pag-asa. Sa kalagitnaan nito na hirap ang Pilipinas, hirap sa mga kurakot na to. Dahil wala mapanagot pa. Di ba? Duwag ang ating ibang namuminuno sa atin. Ito, paingin natin si Belgica. Sa totoo lang, Kapol, narinig na natin lahat na kailangan natin marinig sa Senate Blue Ribbon Committee. In fact, ang tao, hindi mo na kailangan galitin. Galit na ang mga tao. Nasusuka na nga ang mga tao. Pati yung mga tao wala naman pakialam dati sa gobyerno, sa politika. Ngayon, nagre-reklamo na dahil nakita natin yung buhay na yung luxury, yung sobrang luho ng pamumuhay na ginawa ng mga opisyal na to. District engineer ka lang, assistant district engineer ka lang. Tama, alam bakit? Alam mo epekto nito, pang hindi na-resolve ba to? Ito yung mga tao sa paligid natin na mapagsamantala, mga makapangyarihan, ibang mayayaman. Hindi lahat na mayayaman Maraming mayayaman na nakakatulong sa ekonomiya. Katulad na lang sabi ko nga si Chavit Singson, si Ramon Ang, nagbibigay ng mga trabaho sa mga empleyado para dagdag sa ekonomiya yon. Nakakatulong sila mayayaman. Pero yung ibang makapangyarihan umaabuso, sabi ko nga sa inyo, sa panahong administrasyong ito, walang takot. Diba? Alam nyo bakit walang takot? Alam nyo bakit walang takot? Kasi nakikita nila itong sila Bryce Hernandez, mga DPWH, mga opisyal ng gobyerno at mismo mga politiko at mga mastermind na pinangalanan doon sa Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Dante Marcoleta yung mga panahon na yon at si Gutesa. Nakikita ng mga makapangyarihang tao. Ako, kung bawa ko, makapangyarihang tao ko, mayaman ako, bilyonaryo ako. Nakita ko, teka muna, sila Bryce Hernandez niya, hindi natatakot eh. Untouchable niya yung mga, pinuprotektahan pa yung mga magnanakaw eh. Hindi ho ba? Ba't ako matatakot sa gobyerno? Yun mga yan, yung mga nagnakaw na nga yan, hindi natatakot sa inyo eh. Ako pa kaya? Di gagawa na ako ng pagsasamantala sa mga Pilipino? Di ba kita nyo? Maraming epekto sa Pilipinas. Di ba? Dahil dun sa kaduwagan. Di ba? Sabi nito ni Belgica, totoo naman sinabi niya eh, na narinig na natin lahat ng narinig natin sa Blue Ribbon Committee. Wala na tayo dapat marinig pa. Andito na obvious na eh. Kung iisa-isahin nyo po i-review natin i-analyze nyo, yung puso nyo, yung galit nyo, isang tabi nyo muna. Makikita mo talaga yung diferensya eh. Tinanggal si Marcoleta, inupo agad si Soto. Wala nang pagdinig. Tapos sikreto pa ang ICI sa pagdinig. Tapos, todo tanggol yung ibang mga, biruin mo, Malacanang, tagapagtanggol ni Romualdez. Kailan pa naging tagapagtanggol yan kayo? Di ba kung magseta si Madam Claire? Hindi wala pang kasaan niya, walang ganyan-ganyan pa. Hindi pa pwedeng kansilin yung anya-anyang
Yung mga papeles sa passport ba yun? Di ba? Hindi ko alam kung sinabi niya yun, ha? Parang siya at sabi yun, eh. No? Pakinggan nyo to ulit. Kung mamuhay ka, talo daig mo pang milyonaryo-bilyonaryo dahil grabe. Dahil hindi naman sa'yo yung pera at pinagnanakaw mo. So, ang puntos ko po, dito, kailangan talaga, pag-resignin na natin silang lahat. Lahat ng mga tao at opisyal na na-involved sa korupsyon, sa pandarambong, or plunder at flood control scam, mag-resign na po silang lahat. Bawiin na natin ang mandato na ibinigay natin sa kanila at magtipon-tipon tayo at manalangin at manawagan ng kanilang pagbababa. Wala nang itira lahat ng national government officials from president down to Congress. Mag-resign na kayong lahat. And then, magtatag na tayo ng isang transitory government. Yung mga pinag-uusapan ngayon na para mga laga, at least for 1 year sa pamahalaan. Tapos meron tayong constitutional commission na itatag din para gumawa ng bagong konstitusyon patungo sa isang federal na pamahalaan. Tapos election tayo, special elections para sa mga Hindi sir, tama yung sinabi niyo naman na mag-resign lahat. Hindi naman to katulad na kay Cayetano, no, mag-resign lahat, no. Ito kasi mag-resign yung may mga sangkot. Siguro sa ibang bansa katulad ng Japan yata, no, pag nalaman yata na isang opisyalis na pinagbibintangan siya o kaya nangurap, siya mismo mag-resign Totoo. Yung iba. Delikadesa tawag doon Yung pride nila sa sarili nila di ba? Eto naman to mga to, hindi mag-resign yan, sir. Harap-harapan na nga tayo niloloko. Kita ito, panloloko na yung ginagawa sa atin biruin mo. Todo takip sila. Hindi dapat titatakpan. Ba't ayaw nyo nga ipatawag Pinatawag nyo nga itong mamang itong si Tamba. Narinig ba namin? Ha? Kala mo nga kung sino kung dumating Di ba? Kala mo hindi makabasag pinggan Di ho ba? Ito, pahinga natin Kaya yung sabi mo, Sir Belgica, okay yun, pero hindi ako pabor dun sa sabi mo na mag-resign lahat. Hindi mo mapag-resign yan, sir. Kahit pilitin mo yan, sir, hindi mag-resign yan. Di ba? Paano? Yung presidente niya, sir, puro trabaho lang daw puro trabaho lang? Sir, Madam Claire, hindi alam namin mga Pilipino lahat masisipag. Magmula sa barangay tanod, lahat tatrabaho yan. Hanggang Pilipino, hanggang presidente tatrabaho yan. Huwag mong iaalibay na ang presidente, trabaho lang siya, ganyan-ganyan lang. Hindi namin kailangan ng trabaho lang kasi ordinaryo sa Pilipino nagtatrabaho. Ang kailangan namin yung mapangasiwaan niya ang bansang Pilipinas at hindi lang puro trabaho, masaway niya yung mga tao kung bakit ang dahilan ay nagkakagulo ang Pilipino at nagkakawatak-watak. Alin yun? Yang korupsyon na yan. Obvious na nga sige nga, kung talagang nagtatrabaho ang presidente mo, ibalik niya, may kapangyarihan siya, si Senator Rodante Marcoleta sa bilang Blue Ribbon. Bakit di niya nangingilam? Bakit di siya nangingilam doon? Sige nga, pinabayaan niya lang matanggal yung alam niya makapagsusugpo sa kriminal sa mundong ito, sa Pilipinas ito. Di ba? Yung ba nagtatrabaho? Ano tinatrabaho niya? Tumulong sa Pilipinas? Hindi namin kailangan ng tulong, Madam Claire. Kailangan namin hustisya. Dahil yung tulong na sinasabi nyo, hindi namin nakamit yan kahit kailan. Hanggang ngayon, hindi namin makakamit yan. Hanggat nakaupo yung mga kurakot na politiko. House Deputy Speaker Ronnie Puno sa anyay demolition job laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Tila tinataon pa raw ito sa pag-rap ni Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI bukas. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong detalye ng sinasabi ni Congressman Puno na manay demolition job ito laban kay Romualdez? Jiging, pinagdududahan nga ni House Deputy Speaker Ronnie Puno yung timing ng aligasyon kaugnay nga dito sa overpricing at Ghost Farm-to-Market Road Project sa Eastern Visayas at Bicol. Matatandaan gusto nga yung paimbestigahan ni Senate Finance Committee Chairman Sherwin Gatchalian. Ang Eastern Visayas po ay baluarte ni late First District Representative Martin Romualdez at ang Bicol Region. Kapal ng pagmumukha, demolition job daw. Matapos lahat-lahat, demolition job. Ang tigas din na yun, naman ay baluarte ni dating Congressman Zaldico. Si Romualdez at co ay ipinadawit din sa flood control scandal. Pakinggan natin itong pahayag ni Deputy Speaker Puno. Parang may
konting demolition na nangyayari dito, no? Parang gustong I think there is scapegoating that is going on, no? Nagtuturuan. Ang sa akin lang, follow the money. Di ba? There's all Sir, follow the money na nga, sir. Tinuturo yung amo mo eh. Sir wala naman nagtuturo dyan eh. Siya patungo sa kanya yung kwento eh. Kahit ayaw namin tanggapin na wag patungo yung kwento sa kanya tumutungo yung lahat ng mga sigutesa, sa kanya tumutungo. Hindi na para ebidensya eh. Ano mapapala ng Senator Marcoleta na arkilahin niya sigutesa eh, tapos pakantahin dyan na si Romualdez ang ituro. Ano mapapala niyan? Hindi ba? These distractions that are being created, and I'm sensing a lynch mob mentality trying to pin the speaker alone, no, to all of the things that have happened. Makikita mo talaga pag ang isang politiko na dilingkod sa tao, no, doon sa kanyang namiminuno sa bansa, makikita mo talaga walang paninindigan eh. Oo, makikita mo talaga sa tono ng pananalita, sa hugis ng kanyang mga tono, yung mga tabas ng kanyang mga sentence, makaramdaman nyo po eh. Makaramdaman nyo hindi totoo eh. Hindi po kami tanga. Nag-upgrade na po kami. 'Di ba? Hindi po porket yung panahon ngayon ay tagirap. Alam niyo bakit tumalino ang mga Pilipino ngayon? Ha? Bakit? Kasi nagising na mga Pilipino ngayon. Nagsawa na sa hirap na naranasan nila. Kabi-kabila may krimen. Kabi-kabila taghirap. Tapos ito pa nangyayari, baha lahat. Kaya lahat ng Pilipino naging matalino na. Kaya yung mga pananalitang na akala mo totoo, alam namin kung ano yung totoo, mali. Kaya Sir Puno, dahan-dahan po kayo sa pagsabi na demolition job. Which is terribly unfair, no? At Marian, sa ibang issue, may desisyon na bang Ethics Committee sa reklamong inihain ni Puno laban kay Congressman Barzaga? JD, hindi nga umabot itong si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga doon sa kanyang 9 a.m. Ethics Committee hearing kaninang umaga. At sa Abosh interview nga, ipiniliwanag ni Barzaga na nabese siya sa kakalaro ng video games kagabi. Narito ang kanyang pahayag. My hearing was already over by the time I arrived. But why were you late, sir? Why were you late? We're very busy last night. I was just playing games on my computer. Ang yan. Tama. Bakit daw siya na late? Kasi may playing games computer. Buisit na buisit sa kanya yung mga galit sa kanya. Teka muna. Kayo ba mapagpaimbabaw? Ha? Hindi ba kayo nalaro ng computer? Pagdating niya, alam mo ang hirap kasi sa mga edukadong ito. Hindi lahat ng edukado ha. Nagmamalinis. Kadalasan dyan mga pinklawan eh. Oo, nagmamalinis sila. Nakala mo, lahat tayo iisa ating inuupuan, inodoro. Tandaan nyo. Lahat tayo dumudumi. Ha? Huwag kayo magmalinis. Masipag ka sa trabaho mo, edukado ka, lahat nasa sayo. Oh, wow, binagalang ka sa opisina mo. Congressman ka, sige, highest ka position ka sa gobyerno. Pag uwi mo sa bahay, tandaan mo, tsinelas pa rin susuotin mo. Kahit anong ganda ng sapatos mo, tsinelas pa rin susuotin mo. Ano ibig kong sabihin? Magiging ordinaryo ka pa rin, tutulog ka pa rin, hihiga ka pa rin, mamamaho ka pa rin, magtututbrush ka pa rin, hihiga ka doon, amoy higaan ka, lahat-lahat. Alam mo yun, maliligo ka, magsisipilyo ka, kakain ka, magugutom ka. Isabi, ordinaryong tao ka. Pagpunta mo doon, binagyo ka, pwede ka lahat. Alam mo yun, o ba, malilate ka. O pag nalate ka ba sa trabaho mo, sino dyan na congressman aamin? Ba't ako nalate? O sige ito, bakit nalate ka? Paano? Madaling araw, kinalabit siya ng misis niya. Oy, wag ako! O, bakit ka nalate sa trabaho? Kadalasan, bakit? Alas 3 na madaling araw, kinakalabit siya ng misis niya. Hanggang alas 4 sila. O, puyat. Gigising alas 6. Hugurugi. Bakit ka puyat? Sasabihin mo ba sa trabaho mo yon? Kaya po kasi ako puyat. Ano kami ng misis ko eh. Hindi! Magsisinungaling ka kasi edukado kang tao. Pero kung totoo ka, katulad ni Barzaga, ni Kiko, sasabihin niya kung bakit siya na-late. Kung ibang congressman to, bakit ka na-late? Baka sabihin sumama pakiramdam ko, sumama sikmura ko. Sinungaling. Hindi katulad nito, sinabi niya totoo, naglaro ng computer games. Totoo. Ay yung mga Pilipino pag nagsasabi totoo, iba yan ayaw eh. 'Di ba? Iba nanguha na nga ng pera, lahat na anong ginawa. Sige nga. Pero ginanto niyo ba katulad ng kay Kiko? Hindi. 'Di ba? Totoo siya sabi ko, 'di ba, mga kababayan? Nagigets niyo siya sabi ko, 'di ba? Eto, naging totoo si Kiko. Anong pakialam niyo kung naglaro siya ng computer games? Bakit? Di ba masama? Kayo, di ba kayo nalaro sa cellphone nyo? Yung Candy Crush? Di ba kayo nalaro? Kahit matatanda na?
ako naniniwala ako kahit matatanda, kahit mga abogado naglalaro niyan. Kahit mismo yung mga, hindi lahat, kahit yung mga odukado naglalaro ng mga nasa cellphone. Tapos nagagahit kayo, mapagpaimbabaw. Di ba? Jiggy, bumuo naman ng Subcommittee for Reconciliation para sana nga pag-ayusin sina Puno at Barzaga, pero pareho silang tumanggi. Matatanda ang naghain nga ng ethics complaint si Puno at 28 pang ibang miyembro ng National Unity Party laban kay Barzaga dahil sa paglapag sa House Code of Conduct at Code of Conduct and Ethical Standards para sa public officials. Kasunod nga yan ng mga malalaswa at mapanirang umunong posts ni Barzaga laban sa mga opisyal ng gobyerno. Narito ang sinabi ni Puno at Barzaga. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. It's to the institution. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing kasi mas maganda talaga pag if we can all air our grievances out and to talk about it. At Marian, ngayong ayaw magkaayos na Puno at Barzaga, ano ang susunod na mangyayari? Akala mo talaga si Martin walang kasalanan, no? Parang siya sabi nito nila Puno, wala akong kasalanan. Parang lumalabas walang kasalanan si Martin, no? Dapat di kayo magsasabi niyan. Hindi kayo magsasabi niyan para bang tila pinapalabas niyo inosente si Martin. Hindi rin si Martin ang magsasabi niyan. Alam mo sino magsasabi na walang kasalanan si Martin? Ha? Pumunta siya sa pagdinig, i-live on air para marinig ng tao kung siya ay nagsasabi ng totoo at doon sa mga tapas ng kanyang pananalita, doon malalaman, mahahatulang kung siya ay nagsisinungaling o hindi. Doon ang magsasabi yung sitwasyon, hindi siya mismo o hindi kayo, mga tagapagtanggol. Hindi ho ba? Jiggy, magkakaroon pa nga ng susunod na pagdinig at handa naman daw si Barzaga na harapin ang anumang parusang ipapataw ng komite laban sa kanya. At kagabi nga, kasama pa si Barzaga sa anti-administration campaign sa Forbes Park sa Makati. Pinagdikit-balikat lang yan ng Malacanang. Narito ang sinabi ng palasyo. Kung hindi po ito naaayon sa batas at kayo pa'y lumalabag na, dapat po siguro kayong kasuhan. Pero ngayon, muli sasabihin natin, ang Pangulo ay abala sa pagtatrabaho. At kung ano... Hindi nito, no? Ang Pangulo, abala sa pagkatrabaho. Trabaho lang siya, puro trabaho. Wala na siyang pakialam sa mga nangyayari sa bansa ng Pilipinas. Parang ganun eh. Di ba? Ma'am, halimbawa, example ko lang. Ikaw may-ari ng company. Ikaw ang boss. Ikaw ang sacho. Ika nga. Ikaw ang pinaka-OIC. Ikaw pala may-ari. CEO. May empleyado kang 2,000 empleyado. Malaking building eh, empleyado ka. Ikaw boss, doon ka sa 5th floor. Sa 50th floor, doon ka pinaka-opisina mo. Ha? Nagtatrabaho kayo, syempre. Ngayon, may nagkagulo doon sa baba. Nagkagulo, nagkawasak-wasak yung mga gamit mo. Sasabihin mo, wala akong pakialam. Wala akong pakialam yan, trabaho tayo. Yaan nyo na yan, trabaho tayo. Binabakbak na yung mismong opisina mo. Nagkandalugi-lugi na, sasabihin mo, trabaho lang. Trabaho lang yan, hayaan mo. Magtrabaho tayo, ang Pangulo, tatrabaho. Yung ba, sabihin mo, tapos hindi mo napansin, buwan-buwan nasisira na yung company mo kasi puro trabaho ka. Ha? Hindi mo lamang pansinin yung mga taong nirereklamo doon sa company mo. Wala kang pakialam. Alam mo ano yun, katumbas nyo ngayon? Nirereklamo namin yung mga tauhan dyan na ikaw ay todo depensa. Ang Pangulo, trabaho lang. Alam namin na tatrabaho, Pangulo. Di ba? Pero kung nagtatrabaho talaga siya, madali lang yan eh. Bakit ngayon lang humaharap sila Martin? Bakit di siya nangingialam sa Blue Ribbon na tumigil? Dati Pangulong Duterte kasi nasanay kami, nasanay kami kay Nonoy Aquino, kay Pangulong Duterte. Humaharap talaga siya pag may problema. Hindi lang sa Bagyo at Lindol. Pag may ganitong problema, pagkatalo, umaano siya, ano ba nangyari doon? Hinaharap niya. Po, ang pamumulitikang ginagawa ng iba, hindi po yan pinapansin sa ngayon. Bakit na pumulitika? Walang politika dito. Tatakbo pa ba si Presidente Marcos? Wala nang politika. Last term na niya yan eh. Sino makakalaban niya? Ba't na pumulitika? Para saan? Papababayin si Marcos? Hindi mangyayari yan. Hindi bababa si Marcos. Alam ng mga kalaban na hindi papababayin si Marcos. Ipapal si Sara? Malabo mangyari yan, ma'am. Alam mo rin yan. Di ba? Hindi pa pumulitika to, ma. Huwag kayo magtago sa salitang taong bayan, namumulitika. Yan din, sino natatago sa salitang yan? Dalawa eh. Namumulitika, para sa taong bayan. Di ba? Nagtatrabaho lang.
JG, samantala, pasado na nga sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang 6.793 trillion peso national budget para sa 2026 dito sa Kamara. 287 po na mga kongresista ang bumotong pabor habang 12 ang tutol at 2 naman ang nag-abstain. Sa 2026 wala na pong pondong pinalusot ang Kamara para sa flood control projects. Ang higit 255 billion. Buti niya, wala na, hindi, yung mga DOH bantayan, wag lang flood control. Alam mo kung ito si Senator Dante Marcoleta, nakaupo pa rin sa Blue Ribbon, maniwala kayo sa hindi. Tapos na to, tapos doon na siya sa DOH, doon na siya sa PSSO. Iba-iba na iimbestigahan niya. Kaso hindi makausad kasi niya, tinigil yung investigasyon eh. Walang kadahilan. Obvious na obvious eh. Etong mga kalaban ni si Senator Dante Marcoleta, mga galit sa kanya, alam nila ang katotohanan. Yung mga bayarang mga vlogger dyan na para bakbakan si Senator Marcoleta, alam nila ang katotohanan. Nga lang, nagbibingi-bingihan sila, nagtatakip-takip pa sila ng mata, bubulag-bulagan sila. Kasi nga, galit sila sa Senator Marcoleta, babakbakan nila yon. Diba? Wala silang pakialam kahit sa katotohanan. Hindi nila layunin yun. Nagtatago lang sila, kunwari, dun sa salitang, ay, pinuprotektahan mo, anya si ganto, Marcoleta. Ay, ganto, Marcoleta, binayaran ka. Halata ka. Alam nila katotohanan na si Tuta, na Soto, at si Ping, si Boy Tago, ha? Diyan na nabubuko ng taong bayan na sila, talaga wala nagawa sa Blue Ribbon. Kaya eto na, nakarating tayo dito sa kandaleche-leche na tayo sa sitwasyon ngayon. Pesos na dapat nakalaan dito ay ini-realign. Malaking bahagi po nito ay inilipat sa 3 pangunahing sektor, ang edukasyon, kalusugan, at agrikultura. Ang mga tumutol sa budget ay yung mga aktibong miyembro ng minorya. Pinanatili pa rin kasi yung nasa 200 billion pesos na unprogrammed appropriations, bagay na dapat ay i-zero na raw. Transmit na nga sa Senado itong General Appropriations Bill at saka isasalang sa Bicameral Conference Committee. Dito pinagkakasundo ng Senado at Kamara ang mga disagreeing provisions na kanilang bersyon ng budget na una nang ipinanawagan ng Kamara na buksan ito sa publiko. Yan muna. So, quick question lang. Ano yung next? Ito, panoorin natin. Bigyan din tayo reaction dito sa kay Kiko. Mensahe. At si Idol, ito, si Kiko Mato sa si Kiko Barsaga. At ito yung magaling biblical reference. Magaling magpayo. Ang pangalan nito, nakalimutan ko. Ngayon, well, start lang natin to. So, ito yung first day natin and we will grow stronger and stronger. Next time, surprise tayo kasi ngayon nakapaganda siya ng mga 2,000, 3,000 policemen sa loob ng Forge Park. Next time, surprise na, hindi nila alam kasi naman yung mga magnanakaw, hindi na sasabi kung kailan sila magnanakaw. Hindi na sasabi kung kailan tayo magpaprotesta, okay? Paano ka namin masusuportahan? Sa FB, just show your support online kung may mga protest na laban kila Marcos, kila Romualdez, sa mga magnanakaw, you can always go kasi this is our country and tayo, kung hindi natin upisan to, walang magbabago. We love you, Kiko! Sino yung mga dapat targetin? Martin Romualdez and Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Sila yung mastermind ng lahat ng yan. It's impossible na wala silang alam dyan. Wala silang ginagawa laban sa korupsyon. Sabi ni Kiko Barsaga, imposibleng walang alam sila Martin Romualdez at si Pangulong Marcos. Presidente ka. Sabi ko nga, di ba, in-example ko yung company kanina. Ikaw may-ari ng company. Winawasak na yung building mo sa baba, wala kang alam. Kasabi mo, trabaho lang. Wala akong alam dyan. Ikaw, presidente, wala kang alam, hindi ka nakakarating sa'yo. Paano ka naging presidente? Alam ko katangian ng isang presidente, alamin lahat. Kaya ka nga presidente, ulo, pangulo. Pangulo. Di ho ba? Alam lahat. Ewan ko sa mga to, bakit tinatanggi nila, di ba? Ito ibig sabihin ni Kiko Barsaga dito. Kaya kung ano yung mga korupsyon dyan, alam yan. Ba't yung tinatanggi? Ang presidente, puro trabaho lang. Di ba? Kakakabuisit eh. Kasi pinoprotektahan nila lahat ng mga okay. Kung sakaling mapabagsak yung gobyerno, sino ipapalit? Kahit sino, basta wag lang si BBM. Okay. And anyone except Marcos. Wag lang sila! Kahit si Pimbi Aquino pa, ilagay nyo. Kahit sino. O tamo, kahit sino presidente, wag lang si Marcos. Ako ako ganyan ako eh. Kahit si Risa, pwede na. Hindi, para sa akin wag lang si Marcos. Para sa akin Napaka-worse. Napaka-worse. Hindi ko ramdam yung malasakit. Sabi ng iba, oy, tumutulong sa baha. Oy, dumating si Marcos. Tumulong dun sa baha. Nagbigay ng mga ayuda. Oy, kahit sino pwedeng gawin yan. Ang totoo, may maraming mayayamang ginagawa yan pero hindi binabalita. At
ayaw nilang ibalita. Mga philanthropist na tumutulong, mga vlogger na tumutulong. Hindi trabaho yan. Hindi yan sa parte ng trabaho niya. Tandaan nyo. Hindi ho ba? Wala. Hindi ko maramdaman yung malasakit ng presidente. Totoo lang. Hindi ko maramdaman. Kayo naramdaman nyo? Nakikita yung ginawa yung mga building, ginawa. Siyempre, presidente ka. Gagawin mo yan. Proyekto yan ng Pilipinas. Binadgetan niya ng galing sa taxpayer eh. Pero yung maramdaman mo, yung pagmamahal ng isang presidente sa kanyang pinamumuno ang bansa, wala akong maramdaman. Dahil kung may pagmamahal, wala kang sisinuhin. Binsan mo man, kamag-anak mo, ibabagsak mo, alang-alang para sa taong bayan. Kung yung ibabagsak mo na yon, kung yun ang dahilan, dahil ang Pilipinas hindi makausad. Basta wag lang si Marcos because anyone, well practically everyone can bring a good future for our country except for Bongbong Marcos. Yun lang. Few questions. Do you think may magyayaring resulta sa pagkalampag ng taong bayan? Yes. Ngayon o everyday. Ang kabuuan na ginagawa natin ngayon. Hopefully, hindi natin nalambak. We always have to increase our efforts. Lagi natin hindi na mas gagalingan pa natin next time. We'll bring more people, we'll have more equipment. We'll make a larger amount of noise. And may I know your opinion about yung pagbato ng issue mula sa paikot-ikot sa Kongreso and then sa Senado, tas ngayon, ibinabato ngayon sa ICI. Ako yung mga vlogger to dati, sila Kiko Matos, dati ano lang to, yung mga content creator, itong pati si Idol to, magaling magsalita. Lahat ng vlogger ngayon, lahat ng mga vlogger na sikat ngayon, napunta na sa politics. Bakit? Hindi dahil, siguro, napapakinabangan din namin. Pero, sa madaling salita, ako katulad ko, hindi ako papayag na mga Pilipino. Nakikita ko, niloloko tayo. Yun ang alang kalsada na sabi ko nga ang ayos-ayos sisirain Ikaw ba naman, di ka magagalit? Di ba? Walang kasira-sira, wala namang katagas-tagas ng tubo dun sa ilalim ng kalsada. Sisirain, bakit? Para saan? Para paldo na naman si ganito? Di ba? Kaya kami lumalabas, yung mga vlogger dyan, nangingialam na Di ba? Bakit? Kasi sila yung may maraming followers na alam nila na kapag nagsalita sila, maalalaman din na kanilang mga followers. Kamukha ko, di ba? Frustrated na yung mga tao, nagbi-build up na yung anger. Ano yung masasabi mo sa mga nangyayari? Problema kasi dyan in terms of, in legal terms, ay pag lagi natin iniintay, lagi nang natin hinahayaan sila, people will keep losing faith in the justice system. Kasi, ngayon nga, wala akong napapakulong, and that's the very big issue here. If the justice system fails us, who can we depend on? And that's why we are here, instead of just waiting for the courts to bring justice for us. So if walang justice, tas mag-escalate ng situation, who can help us? If the situation escalates, firstly, it will lead to economic collapse, and secondly, it might possibly lead to Mindanao secession, civil war, everything. There are plenty of potential downsides. Ito pinaka-worst na panahon natin ngayon. Masasabi ko, pinaka-worst. Lahat ng tao talaga umaalma sa kanila. Madam Claire, ngayon mo sabihin to. Ito pinaka-worst. Tila yata puro trabaho ang presidente mo. Magtrabaho na siya, magtrabaho. Parang gano'n Di ba? Parang ganito May isang welder. May isang welder. Nagtatrabaho siya dun sa site ng construction worker. Yung welding machine niya, luma. Pag naambunan, pwede makuryente, pwede siyang mawala. Bumabagyo na, lahat na, umuulan na, nagwi-welding pa rin. Sinasaway na siya ng mga tauhan, lahat na, tumigil ka na dyan kasi naulan, baka mabasa yung welding, maano ka pa dyan, masaktan ka pa, mag-ground, makuryente ka pa. Sabihin niya, hindi, ayoko, trabaho lang talaga, trabaho lang gusto ko. Ibig sabihin, nagkakagulo na yun nasa paligid niya, nagkakabugbugan na, nagkakalahat-lahatan na, nababagyo-bagyo na, nililiparan ng mga yero, siya welding pa rin siya ng welding. Wala siyang pakialam kasi trabaho lang. Yan ang nangyayari ngayon. Walang pakialam, puro trabaho lang kayo. Yan ang gusto sabihin ni Madam Claire. Kaya yung tao nag-welding na kuryente, yun, ang laki na, ang bagsak ang pagkakasadlak niya. Ang lakas ng pagkakasadlak niya. Di ba? Ganun lang yun. Hindi niya namamala. Wala siyang pakialam sa manangyayari sa paligid niya
Puro sa trabaho-trabaho. Chaos that will emerge pag walang nagbago dito. Kasi lumalaki na yung issue natin sa mga ibang bansa, yung mga nagpo-protest na doon, yung mga nasusunod na mga government buildings doon. And we're very close to that point. We don't want to reach that point. Gusto natin ang peaceful protest, and we want positive change in our government without necessarily sacrificing any government structures. How about the military? Do you think they can take over? Do you think pwede natin sila usahan? Very possible, very military kasi they depend on the will of the people. Once we show that the people are angry at the government, sila din ang mag-withdraw ng support. Ito ang nangyayari ng EDSA on the recent people power yung wala siya. Okay, maraming salamat po sa inyo. Ngayon, ito po ngayon, nasa ICI po si Martin Romualdez. Abangan po natin kung ito ba ilalive. Ilalive, tingin nyo nga nasa live ba? Dapat kasi katulad sa Blue Ribbon Committee, ando dun yung mga ibang mga kagaya ni staff ni Senator Dante Marcoleta, yung may hawak ng page niya, nandoon, nakatutok yung cellphone o yung camera. Kaya paglabas ng Senate, pwede i-upload sa Facebook. Walang pinagbabawal, lahat naka-live. Dami nakatutok na camera. Kung isa na nakatutok na camera doon, mahirap yun. Di ba? Hindi namin alam kung totoo ba yung lalabas nyo o hindi. Kaya, ikaw, di ba, mas maganda sarili mong cellphone nakatutok doon? Di ba, may mga representative na ipapasok doon? Ba? Si Marcoleta, nandoon yung staff niya, magkakamera. Di ba? Oh. Sana, ano nyo yan, isa publiko nyo yan, at ipatawag na dapat patawag. Di ba? Huwag nyo pagtakpan na sana yan para sa Pilipino naman. Yan, lilipas yan si Martin. Lilipas lahat yan. Pero yung galit ng Pilipino, habang nabubuhay kami, hindi lilipas yan. Diba? Sa inyo, hindi kayo permanente sa trabaho nyo. 6 years lang kayo dyan. Sa Senado, sa bilang lahat ng mayor, 3 years na ata, congressman, 3 years na. Huwag kayo umasa na akala nyo dyan na kayo nakaupo. Diba? Ang taong bayan, kami, permanent kami, nagbabayad ng tax. Kahit tumanda na kami, nagbabayad pa kami. Pero kayo, hindi kayo permanent dyan. Kaya huwag kayo umasta na akala nyo kung sino kayo dyan. Diba? Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay kayong lahat.